Ang pagbuo ng isang team ay hindi biro. Madaming challenges sa loob at sa labas ng court. Andyan ang kakulangan sa pondo, training facilities and equipments, conflict sa mga schedules at marami pang iba. Pero kung ang bawat isa sa loob ng team ay naniniwala sa kakayanan at commitment ng bawat isa, hindi mo mamamalayan na unti-unting nangyayari ang pag-develop ng team. Mula sa suporta at pagtulong sa pagbuo ng team hanggang sa pag-improve ng mga manlalaro ng team. Para sa isang team, isang malaking oportunidad ang makapaglaro sa isang kompetisyon at maipakita ang kanilang kakayanan at pag-uugali sa loob ng court. Masisilayan natin sa season na ito kung paano pahalagahan ng bawat isa ang oportunidad na ibinigay sa kanila na makapaglaro sa High Five Women's Futsal League upang magbukas ang mga pintuan para sa ating mga manlalaro. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Ano nga? O, hawakan ko na. Yeah. Gusto mo yun? Husay! Lumiyak sira ko. Ba't ako madawat niyo? Hindi na ko po ano kayo. Sabi niya, Liyak ako. Liyak si Mike. Nabuhin na pala. Info niya yan. Ano? About confidence. About confidence. Okay. Gets nyo? Yeah. Yung kanta. Yung video. Bago mag-start yung campaign na to, sumulat ako ng mga proposals. Okay? Sumulat ako ng maraming isang proposal, I send it to many para magkaroon ng pondo. Okay? Ito yung isa dun sa mga videos na sinend ko sa kanila. Bakit ko sinend siya? Kasi it's very inspiring. Nakuha nyo? Yes. So, ayoko kasi yung players na pag naglalaro, walang purpose yung paglalaro. Gusto ko may meaning. Okay? Kasi pag may meaning kayo kung bakit kayo naglalaro, mas buo yung puso. Nakuha. Nung sinend ko to nung sinend ko yung video tsaka yung proposal, one of the respond is, Coach, I was inspired. Maski ako naiyak, sabi niya. Good morning, Coach. Went through the proposal briefly. How confident are you with this team? Alam niyo sagot ko, I'm confident. I'm confident with this team. Okay? So bakit ko pinakita sa inyo yung video? Kasi, well, to tell you, let's say Tondo FC is Tondo FC is Jessie J. Kayo yung bata. Diba? We're giving you the opportunity, take the chances. Ganon din sa buhay. Kapag you had the opportunity, pag binibigyan kayo ng opportunity, don't lose it. Kunin nyo, grab it. Nakuha nyo. So, yung kanta rin, it shows. Matagal ko nang ginagawa yung futsal program and I need someone to play it. Nakuha. Pero I have different idea in futsal. Lagi kong sinasabi yan, I have different idea in futsal. Pag naipakita nyo dito yan, manalo or matalo, basta may pakita ninyo yung idea of futsal, it's okay for me. It's difficult to win here. Sila Lay, kilala nyo yung mga players ko?
sila Lay, sila Dizon. Maganda yung nilalaro nila, naglaro ka nun, di ba? I'm happy with the result. I'm not happy with the result, pero I'm with the scoreline, pero I'm happy with the result na nangyari sa kanila. Ano yung nangyari sa kanila? Nasaan na sila ngayon? UP, graduate ng Woodrose, UMAC, nasa De La Salle. Okay, so yun yung effect. Kasi itong opportunity na to, maraming coaches ang maghahanap sa inyo, mag-i-scout dito. Okay? So yung mga coaches na yan, they will look for players who has the idea. Who has the idea to play. Okay? So I'm giving you this opportunity, huwag niyong baliwalain. Pag naglaro kayo dyan, I'm telling you always, it's always 5 minutes. Hindi kayo, pag naglaro ba kayo doon sa training, sub ako ng sub, di ba? Palit ako ng palit. Kasi that's the only capability of a player. Pero pag naglalakad kayo dyan, you're not playing. Pag tumatakbo kayo parati, it's 5 minutes and then you're done. Switch. Hindi kayo magpapahinga sa loob ng court. And that's my idea of futsal. This is a great opportunity para sa inyo. Huwag niyong sayangin. Kung kaya nyo ibigay yung 110% ninyo when you're playing, do it. Okay? Kasi what is the main reason bakit ako gumawa ng team na ganito? The first is to give you opportunity. Yung second is yung pakita yung bagong futsal. Okay? Chinat kita na, di ba? Sabi ko, we have different style of futsal. Kung hindi nyo kayang gawin to, you're playing the same futsal na napapanood nyo sa open play. Okay? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, she asked me kung confident ba ako dito sa team na to. I'm confident when it comes to skill level. Pero yung commitment, uunti-untiin natin yan. Nakuha nyo. Okay? Yung commitment. Kasi without commitment, kung meron kayong gusto sa bahay, kung meron kayong gusto sa buhay, without commitment, makukuha nyo ba yun? Hindi. Ha? If you want to learn, you want to learn how to draw, to dance, to sing, sa tingin nyo, magagawa nyo yun kung walang practice? Wala. Hindi nyo magagawa yan. So, I want to see commitment. Kasi ako yung attitude nyo dito sa labas, pati yung attitude nyo sa loob, it shows. Kung wala kayong commitment sa team, pag naglaro kayo dyan sa loob, it will show. Ano ibig sabihin? Pag wala kayong commitment for this team, makikita ko dyan, maglalakad kayo dyan. Kasi you don't care. Nakuha? Pero if you care, you're committed to this group, mapapagod kayo dyan. Ano pa? Good luck. Kasi this will be your first game and one of the toughest team.
Excuse me po. Kay Deo po. Andun na. Deo! Ito dito. Apo. Deo, tubig mo. Tubig. Tubig. Tubigan. Ewan ko. Eya. Sila. Nice. Ay, ay, ay. Grabe sila, Bri. Sabihin mo ba, lobat na. Okay, makinig. In defending star, if there's no pass, hindi mo iiwan. Nakuha mo? Kanina, yung last scenario, buti na lang nag-time. Pero bakit mo siya iniwan? Tapos pag pumapasa yung opponent, yung nagpasa, pag nag-move yan, you don't move away from her. Nakuha mo? Luis, tayo ka. So for example, si Luis, yung may hawak ng bola, pinasa niya. Okay? Pagpasa niya, hindi mo pupuntahan yung bola. Nakuha mo? Pag tumakbo to, susundan mo yan, pero nakatingin ka pa rin sa bola. Next, pag hindi yan gumalaw, pag ang bola nasa right side, pag hindi yan gumalaw, will you stay with her? Makinig muna. Will you stay with her?
Yes, kasi yung bola nasa right side. Di ba sabi natin, pag ang bola nasa right side, pressure, pressure. Pero pag ang bola nandito, pinasa niya dito, hindi siya gumalaw, will you stay with her? No, kasi right side yan. Coach, saglit lang. So for example, nasa kanya na yung bola. Okay? Yung right foot niya, delikado yan. Nakuha? Kung may defender dito, kayang-kayang ibit to. Pero coming from here, pag pinasa niya yung bola, and if I go like this, may opponent dito, andito ka rin, do you think she can beat two players? Ashanti, are you with me? Ha? Do you think she can beat two players? No. Kasi binantayan nyo na. Thank you, coach. Nakuha ninyo. Yun yung scenario. Pag pinasa sa left side, double team. Yung double team, isa nagpe-pressure, isa naka-cover. Klaro tayo? Naintindihan ninyo? Pero pag pinasa sa right side, hindi nyo na kailangan umatras masyado. Maika, yung kanina scenario na yun, no? Yung tall girl, di ba nung nilalapitan mo, pinapasahan pa rin? Girls, kaya nyong magdepensa. Pero bakit pagdating sa atake, natataranta kayo? Ha? Kasi gusto nyong madaliin yung atake. You need to think. 3 versus 1, sa tingin ninyo, ano ang babantayan ng opponent sa 3 versus 1? Yung may hawak ng bola o yung papasahan ninyo? Yung may hawak ng bola. Yung may hawak ng bola. Ngayon, ang problema kasi dyan, yung nag-o-open up. Since you want to score kagad, napaka-narrow ng tinatakbo ninyo. Ano ibig sabihin ng narrow? Ha? Star? Ano ibig sabihin ng narrow? Oh, for example, nasa akin yung bola. Yung runner ko is running like this. Okay? Kung ang defender nandito, isang pasa ko, maaabot kagad yan, marireach out yan. Kaya ganun yung nangyayari. Naintindihan ninyo? Now, I have the ball. Defender siya. If you go wider muna, tumakbo muna kayo sa gilid. Sa tingin ninyo, isa dyan, pag binantayan niya, I can penetrate? O sige, pag binantayan niya to kasi, yung papasahan, di ba? Babantayan na yung papasahan. O, nasan yung bola? Nasa akin. Then I can penetrate. Yes. When you open up, you're not opening up only to receive the ball. Deceive. Naintindihan nyo? You're opening up para madrag ninyo siya. Ngayon, pa nadrag ninyo, mag-iisip na yung naghahawak ng bola. Naintindihan? Klaro tayo? So girls, mag-open up kayo, use the wide space. 3 versus 1, 3 versus 2, use the wide space. Now, yung may hawak ng bola, you need to think kung ipapasa nyo ba o penetrate nyo na. Are we clear? Okay? Yung scoreline, maganda na siya for the first half, 4-0. Now, hindi yan mag-i-increase ng 7-0. Yes. Okay? If you can score, score. Pero hindi dapat mag-increase na ng 7-0. You know the level. Okay? First half pa lang, coach, pagod na ako, coach, pagod na ako. Kasi maganda yung tinatrabaho nyo. I'm speechless. I'm proud of what you have done for the first half. Pero hindi bababa yung energy ninyo. Klaro? O, naramdaman nyo na kung gano'ng kalakas yung, kataas yung level, di ba? Pag naglalaro kayo ng maayos, kayo na mismo yung lumalabas. Era, nilalabas kita kanina, pero sabi mo okay ka pa. That means hindi ka pa nagpe-perform ng maayos. Nakuha mo? Girls, hindi tayo pwedeng mag-sub nang nasa kanila yung bola. If narinig ninyo yung boses ko, girls, next ball out, labas kayo. Ibig sabihin nun, pag sa atin yung bola, go out as fast as you can. Dito kayo magpahinga sa bench. Are we clear? Jonah, pag lumabas yung bola and you heard my voice na sinasabi ko na lalabas na sila, wag mo munang kunin yung bola. Hayaan mo muna kasi bibilangan ka ng referee. Know the rules para maayos yung laro ninyo. Okay, sino yung naghatak ng bola kanina? Sino yung naghatak ng bola? Naghatak ng opponent, ikaw. Psst, yellow card dyan, automatic. Okay, pero wise movement yun kasi ikaw na lang last defender. Okay? Gagamitin nyo lang yung mga ganyang klaseng fouls if there's no defender behind you. Kuha, that's a smart play. Wala akong masabi doon, kaso yellow card yun. Again, 4-0 is a good result for your age. Pero that's not an excuse. Nakuha, yung effort nyo pa rin ang magdidictate dito kung paano kayo maglalaro. Pag mababa ang effort ninyo, lolobo yan. So, pero ngayon, be proud. When you stand in front of the opponent, be proud. Klaro? Yung opponent kanina, pag nakaharap lang kayo dyan, kahit gaano kataas ang level niyan, pero kung maganda yung defending ninyo, do they challenge you? No. Kasi maganda yung stunt ninyo. They will read you. Mataas ang level din ng opponent, ng PWU. Nakita nyo, pag nakaganito lang kayo, anong ginagawa nila? Pass, and then backwards. Diba? That's a smart play. Pero pagka hindi yan magagaling, bibit pa kayo niyan. Eh, nakaganito na kayo. Pag binit kayo niyan, andali na lang itulak niyan. Nakuha ninyo? Pero kung maganda talaga yung defending ninyo,
pressure, then cover, hindi yan magbibit. Papasa lang, papasa yan. Klaro? Okay, maganda yung defending ninyo girls ha. Pero sinasabi ko sa inyo, especially you, walang pasa, wag mong bibitawan. Nakuha, wag kang magka-curl. Go approach. Pag nag-curl ka niyan, ang laki ng space niyan, isang tulak lang yan, tapos ka na. Go approach. Kuha, wag kang malito. Pag pumasa yan, stay in the middle. Nakuha mo. Pag malayo yung bola sa gilid, pag ang bola nasa gilid pala, anong gagawin nyo? Force them what? Force them back. Nasa gilid na nga, force them out pa. Pag ang bola nasa gitna, force them what? Force them out. So pag ang bola nasa gitna, tuck in lang kayo. Pag ang bola nasa gilid, alam niyo yung pressure, cover, pressure, tsaka pressure, cover. Alam niyo na yun, ha? Okay? Sige, tara, let's go. Loud. Tunda! Name!
muna.
Yung understanding sa larong futsal, nagiging difficult lang siya kung ang isa sa inyo hindi magtatrabaho. Kasi fill in the blanks lang yan eh. Nakuha ninyo? Fill in the blanks. Ano ibig sabihin nun? 1, 2, 3, 4. Tama? Yes. Kaso pag 1, wala yung 2, 3, 4, oh, may problema. Diba? So, ganun lang kasimple yung futsal. It's just fill in the blanks. In defending, it's just fill in the blanks. In attacking, it's just fill in the blanks. Nakuha? Madali lang ang futsal. Pero nagiging komplikado lang kasi napapagod kayong lahat. That's why, sub ako ng sub. Some of the coaches hindi nagsasub, pinapabayaan yung player na magpahinga sa loob ng court. I'm not like that. Gusto ko lahat kayo nagpe-perform ng maayos dyan sa loob. Then you go out, dito kayo magpahinga. Kita nyo, pagod na pagod kayo, di ba? Di ba? 5 minutes lang. I told you, 5 minutes lang. Yung iba sa inyo, hindi mapagod ng 5 minutes kasi ayaw trabahuhin yung position. Nakuha nyo? Now, next, in ball possession, anong kulang sa inyo? Confidence, decision making. Be decisive. Nakuha nyo, Kelsey? Faye? Be decisive. Sino isa? Be decisive, even you're a goalkeeper. Ano ibig sabihin ng be decisive? Pag may gusto kayong gawin, and you know that is right, do it. Nakuha ninyo? Kung gusto nyong ipasa, do it. Pag nagkamali, anong gagawin nyo? Bullet. Ha? Recover. Ganun lang kasimple. Meron kayong potential to play. As long as you will commit for the program. Nakuha ninyo? Nakita nyo, ikaw, kayong dalawa, nakita nyo yung level ng kasama ninyo? Di ba? O in defending, nakita nyo yung level ng kasama ninyo? O in attacking, nakita nyo yung level ng kasama ninyo? You need to commit to the program para maging isa yung level ba? Yung level. Pag pinamove natin yung goalkeeper, huwag kayong mataranta kasi 4 lang ang nagdedepensa, 5 kayong umaatake. Bakit ako nagalit sa'yo kanina? Walang opponent. Napakalayo ng opponent. Then, binigay mo yung bola. Ano nangyari? Naagaw, di ba? Nakascore pa sila. Makinig kayo, girls, ha? Pag walang opponent sa harapan, ibig sabihin nun, lahat yan, binablock yung passing lane nyo. Naintindihan? Okay? So, nasa akin yung bola. Lahat ng kalaban, nagda-drop 4. Bakit ko bibitawan? Eh, ito yung space nasa harapan ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? I-dribble ko. Be confident about that decision. Nakuha mo? Precious? Now, pag may lumapit sa'yo dyan, sa tingin mo, merong isang teammate na magiging open dyan? Meron. Kasi naging 3 na yung sa likod, 4 naman yung teammate mo. So you need to think about those decisions. Napakasimple lang, di ba? Pero madali bang gawin? Ha? If you're not thinking, hindi siya madali. But if you're thinking, magiging madali siya. So welcome. Again, welcome to High Five Futsal League. Nakita nyo yung level? Okay? So if you're not playing with the purpose, if I have the ball here, what's my purpose? Okay? Dapat alam nyo na yan. Kasi lahat ng opponent nyo mabilis mag-isip dito. Hindi to under 17. Na yung under 17, takbo lang ng takbo. Di ba? Sino nakaka-experience ng ganyang laro? See? Pag naglalaro kayo ng district meet, anong nangyayari sa opponent nyo? Kung nasan yung bola, habol lahat. Di ba? Parang mga langgam na nagtutumpukan doon sa matamis. Ganun maglaro ang under 17. Pero this time, everybody is thinking. Hindi lang paa ang gumagana. Naintindihan nyo? Hindi lang paa, pati utak. Ganyan maglaro ng tamang futsal. Klaro, be confident, be decisive. Okay, last one, contribute to the team. Contribute to the team. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. If you're not contributing, may hirapan yung 3. Kung 4 kayo dyan, o kaya 3 lang ang nagko-contribute, ito tanga-tanga, sa tingin nyo, magkakaproblema to? So always be part of the 4 or the 5. If you're playing 5, always be part of the 5. Are we clear? Hindi pwedeng natutulala kayo dyan. It's just parang, sinabi ko na to before, yung orasan. Yung manual na orasan, hindi yung digital, ha? May mga gears sa loob yan. Tama? Naintindihan? Jel? Clear tayo? Pag yung isang gear sa loob ng orasan, huminto, anong mangyayari sa orasan? Hihinto lahat. So, ganun din kayo dito. If you're doing the pass and move and someone is stopping, edi may hinto yung pass and move. Pag nahinto yung pass and move, anong mangyayari? Ha? Pag nahinto yung pass and move, anong mangyayari? Mawawala lahat, maagawan pa kayo. Pag naagawan kayo, score pa. Klaro tayo? Okay? So, I'm happy to see na ganito yung performance ninyo. Anong kulang? Confidence. Okay? Era, minsan pag nagde-defending tayo, hindi ka na nagde-depensa. Sabi ko sa inyo, tiring talaga ang laro. Tiring talaga yan. High level yan. Ha?
Tapos ano pa, pag hindi kayo kumilos dyan, sabog kayo lahat dyan. You're still young, you're still growing, you're still maturing, pero this is a great avenue para sa inyong lahat. Okay? Hindi to open play, ha? Tandaan nyo, hindi to open play. It's a league. It's the highest league in the Philippines. Saan kayo nakita ng 20 by 40 na laruan? Ito lang, the court itself, high level na eh. Ang futsal sa atin, maliit, di ba? Tama? O ito, ngayon, naka-experience kayo ng malaki. Di ba, luwag? Hindi ko ngayon maisip sa inyo, bakit pag umaatake kayo, narrow? Di ba? Hindi ko maintindihan sa inyo, narrow. Nasanay siguro kayo sa court na maliit. Pero this time, pag umaatake kayo, go wide. Pag naging wide yung kalaban, edi open. Di ba? Tama? O ngayon, pag 3 versus 1, if you go wide, kung ang kalaban pumunta dito, edi open. Mag-isip kayo. Pag nagre-receive kayo sa gitna, lahat ng kalaban nyo papasok. Anong pinoprotect nila? Bakit doon? Kasi yun yung goal area. Yun yung goal area. Now you go wide. Mag-iisip ngayon yung kalaban ninyo. Sinong poprotektahan ko? Yung goal area o yung papasahan? Now you're making trouble dun sa pag-iisip ng opponent ninyo. Now you're thinking. Hindi kayo mag-open up dun sa gitna. Para kayong tanga dyan. Ito lahat ng kalaban, oh. O ngayon, pag pinasahan kayo, wala na yung bola. Go wide. Open body. Pag naka-receive kayo, opponent here, pass back. Diba? Pero pag go wide, open body, ang kalaban nandito, take the opportunity, shot. Simple lang. Ha? Pero yung mga ganong split second decision, mabilis dapat yan. Are we clear? Yes. Okay, sige. I want to see you in training.